tinawag na bayani ni Loren Legarda yung 18 dishonorably discharged na ex-soldiers or ex-marines na tinatawag nilang witness at taga-deliver ng mali-malitang pera sa mga politikong kurap daw. Tinawag niya nga bayani ito, no? At ang kapalit naman ito, yung pagtanggal ng kanyang pangalan sa listahan ng 18 dishonorably discharged. At sinabi ni Mike Defensor Santiago na mabuti na nga lang daw at may handang magsalita at tumistigo ng mga sundalo, yun ang sabi ni Mike Defensor Santiago, laban sa mga korap na official, yung mga tumanggap ng maleta daw. At isa na doon at tinuturo nila na nag-deliver sila ng pera sa Ilocos, mismo sa bahay ng Pangulong Marcos Jr. Medyo ito pa lang nakakagulat na, unang-una, Loren Legarda and Mark Villar kasama. Then, pangalawa, pinutumbok nila ang Pangulo. So, si Loren Legarda, dahil kaanib na ngayon ng Cayetano Black, hindi na nila sinasama. Pinabulaanan na ito sa pamamagitan ni Atty. Baligod na nagkamali lang daw ang 18. Pwede ba yun? Sa una mong presko, nanindigan kayo na tama ang inyong mga sinasabi. Pinaninindigan nyo na tama ang inyong mga akusasyon. Tapos ngayon, sa pangalawa, hindi nyo na sinali si Loren Legarda at Mark Villar na hindi na sila tumanggap ng pera. Dahil nga kaalyado nyo na. So, ganun ba ang labanan? Medyo dito pa lang, magdududa ka na Mahipapansin nyo naman mga bata pa. So, ibig sabihin may mga record to. Mga nagkaroon to ng kaso ng mga nagkamali to sa serbisyo, kaya sila natanggal siguro sa pagiging Marines. At naging bodyguard to ni Saldico, hindi na sila sundalo. Hindi na sila sundalo bago naging bodyguard ni Saldico. Paano masasabi ni Loren Legarda na bayani ang mga ito? Dahil lang ba sa tinanggal yung inyong pangalan sa listahan ng tumanggap ng maleta? Grabe itong mali-maleta issue na to. Mali-maleta rin yung kapalpakan. Kasi yung kanilang mga pinagsasabi, nagkakabuhol-buhol na. Mas magaling pa at parang mas may alam pa sa pangyayari itong si Atty. Baligod. Siya yung taga-correct Parang correction please. Ito ba ito? Totoo o script lang? Kung totoo yung mga mali-maleta issue, sa panahon ba talaga ni Pangulong Marcos Jr. ito naganap? Ito ba yung mga senaryo na sa totoo lang dati siguro inaganap na tumawid pa sa kasalukuyang administrasyon pero idinadawit niyo yung mga taong walang alam, katulad ni Senator Ping Lacson, ni Senator Tito Soto at Laila de Lima na kasalukuyang nakakulong pa ng time na yon. Then Tito Soto na tumanggap yung kanyang executive assistant pero matagal na palang patay. Si Senator Ping Lacson ba dahil sa yung Blue Ribbon Committee na hindi nyo napasang-ayon sa gusto nyo mangyari na wag idawit yung mga kapwa niya senador, katulad nila Senator Jinggoy Estrada. Hindi nyo kayang kontrolin si Senator Ping Lacson, kaya idinadawit yun na tumanggap ng maletang pera. Then, wala rin pinagkaiba yan sa mga nanonood sa akin na yung mga comment, magkano, ilang maleta, tumanggap din daw ako ng maleta. Sana all tumanggap ng maleta. I wish ko yan, gusto ko yan. Talaga nga, pagkapera ang usapan. Sige nga, asaan? Ang saya siguro, pero sa totoo lang, kahit bundle, wala ako dun Wala akong pera, sa totoo lang. Para sabihin yung tumanggap ako ng pera. Tayo nagkukomento lang base sa ating mga nakikita sa sitwasyon. Katulad ng pag-take over ni Senator Alan Peter Cayetano as Senate President simula nung ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So itong Duterte Black Senators natin na makikita natin at makikilala naman natin sila. Unang-una si Amy Marcos. Tahasan niya ang tinalikuran yung kanyang kapatid, yung kandidato ko ng kanyang kapatid. So yung inyong pinaglalaban na yung pinaghahandaan na impeachment ni Vice President Sara Duterte, gusto mong maging presiding officer na hanggang ngayon ayaw mong bumitaw as a Senate President, medyo mukhang mahihirapan to si Senator Alan Peter Cayetano dahil magiging presiding officer na si Senator Win Gatchalian. Siya yung acting Senate President pro tempore. Acting na pro tempore pa, di ba? Parang isang ibig sabihin na nino. At ang majority leader ay si
Senator Mig Zubiri, hindi na si Senator Joel Villanueva. Makikita nyo yan sa website ng Senate. Lumalabas na si Senator Win Gatchalian na ang acting Senate President pro tempore. Then majority, si Senator Mig Zubiri. Si Senator Alan Peter Cayetano, senator na lang. So, kung niya lang pagpilitan na sinasabi niyong labag sa batas, yung pag-elect kay Senator Win Gatchalian dahil nabuo yung quorum. Naging 12 sila dahil kay Senator Chis Escudero. So, lumalabas yung tinalikuran nyo, ginawa nyo yung position kay Senator Soto, nabawi agad, napunta kay Senator Win Gatchalian. Sa kapabayaan mo na rin, di ba? So, hindi nyo makukuha ang taong bayan sa pamamaraan ng inyong pagla-live. Resibo ang ilabas nyo. Pakitaan nyo ng resibo, sampahan nyo ng kaso, magsampa kayo ng kaso. Di ba? Kung totoo ang inyong mga sinasabi, kung totoong tumanggap ng malita si Ping Lacson, Tito Soto, Leila de Lima, sino pa ba? Marami pang iba na nakakagulat kung paano sila tumanggap ng maleta pera. Tapos tinanggal nyo sa lista si Senator Loren Legarda. Kapalit noon ang pagtawag nito ng bayani sa 18 nakakapagtakang inamin naman ni Mike Defensor Santiago na binayaran nila ng 5 million each na yun pala ay nasa 375 lang. Hey, nabudol pa daw. Yan ay ayon sa sinabi ni Attorney Director Matibag ng NBI. So itong mga DDS, mas naniniwala sila sa sinasabi ng 18 ex-dishonorably discharged na ex-soldiers, na ex-marines. Mas naniniwala sila dito kaysa sa Office of the Ombudsman, hindi sila naniniwala sa SILG, hindi sila naniniwala sa NBI. Mas naniniwala sila kasi nga DDS sila. Ibig sabihin ng mga toxic, mga bubo, kahit magaling ka, kahit matalino ka, pag maging Duterte supporters ka, kailangan mong maging bubo. Requirement yan. Requirement yan na maging bubo ka kahit matalino ka. Kasi alam mong mali, kailangan mong ipaglaban yon kasi gusto mong maipwesto nyo, gusto nyo manatili yung pagiging grandstanding ng mga Duterte sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi halos lahat ngayon ng mga Pilipino ay aware na sa mga nangyayari. Di ba, Senate Flex? Abangan na lang natin dahil Senator Win Gatchalian na magiging presiding officer ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa June 18 magkakaroon ng pre-trial conference. Ito na yung paghaharap ng mga prosecution team sa Congress nila Congresswoman Jarvil, Senator Leila de Lima at yung defense panel ni Vice President Sara Duterte. So, yan paghahanda nila daw para mas mapabilis na yung kaso, yung impeachment. So, yun ang kaganapan sa ngayon, 'di ba? So, kung hindi naman totoo yung aligasyon, yung mga akusasyon laban sa Vice President para siya ma-impeach, yan, labanan na ni Vice President Sara Duterte. Ipaliwanag niya na yung mga hawak na ebidensya ng prosecution kung paano niya isasalba yung kanyang sarili, nasa kanya na yon. Pero kung hindi niya magagawa ng paraan, talaga naman, nakatutok kasi ang taong bayan. Kailangan malaman kung anong nangyari sa confidential fund, di ba? Then, yung pagbabanta niya sa presidente. So, yun. Haba ng proseso na ginawa ng prosecution. Paano nila hinimay, na pinaghahandaan ng impeachment na ito ni Vice President Sara Duterte. Bagamat matibay yung kanilang ebidensya, ang hirap para sa taong bayan, ang hirap para sa amin na umasa na mai-impeach ang Vice President Sara Duterte. Dahil sa bilang na required para ma-impeach ang Vice President Sara Duterte, kailangan 2/3 ng Senate vote. Bilang mga judge ng trial, kailangan yung 2/3 na boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So good luck, sambayan ng Pilipino. Good luck, people. Kung yung mga senador ba na to ay senador ng mamamayan ng Pilipinas o para sa mga Duterte. So doon natin sila makikilala kung babase sila sa ebidensya, di ba? So, pagkabangan natin, yung mga galawan nila Senator Alan Peter Cayetano, dahil hindi niya nga matanggap, gusto niya ng power sharing na hindi naman napagbigyan, pero wala na siya magagawa. Unti-unti niya na, sa tingin ko na uuwi na to sa pagtanggap
si Senator Alan Peter Cayetano na siya talaga ay talo na. Biruin mo sa signatory ng payroll, Senator Win. Sa website ng Senate, si Senator Win. Yung pwesto ni USAA, yung sa USAA, di ba, ni Mau Aplaska, hawak na rin ni Senator Win Gatchalian. Kaya dapat unti-unti nyo nang tanggapin. Bagamat ito, talo na si Senator Alan Peter Cayetano at di niya matanggap. Pero sa tingin ko, matatanggap niya rin to once na nagkaroon na ng session. Kasi makikita niya kung sino yung majority na talaga. Doon niya na malalaman at matatanggap talaga siguro na kailangan niya nang tanggapin na hindi siya Senate President. 'Di ba? Kasi hindi na sila majority. Parang lumalabas ngayon, 10 na lang sila. Paano pa pag bumitaw pa yung isa, dalawa, or tatlo doon na sa kanyang mga kasamahan? Di wala na. Huwag masyadong lumagpas, huwag masyadong sumubra. Bigyan ng, magtira ng kaunting katiting na respeto para sa sarili. Huwag niya nang lubos-lubusin. Huwag niya nang abusuhin masyado yung proseso. Magtiwala tayo sa proseso. Abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Kung anong hakbang ng Pangulo, dahil kailangan niya magdesisyon sa mga bagay-bagay, dahil katulad nga nito, lumalabas ang Senado, parang ang hirap, parang alam niyo ba yung kawayan kung paano hinihila, parang lumalaban sa daan di ba? Parang ganun ang role ni Alan Peter Cayetano. Lumabas yung kanya yung pagiging Duterte Senator talaga.